Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nakimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang nakikinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ng kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasisiyan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit na ang kalahati ng kanyang kaharian o itong kanyang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po ay ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ng ulo ni Juan Bautista." Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang magpapakasakit ni San Juan Bautista, ang kanyang paninindigan sa katotohanan, ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos na ipahayag ang katotohanan ito, maging kapalit man ay ang kanyang buhay. Mga minamahal kong kapatid, ang kasalanan ay may paraan, upang tayo ay magdusa na. Hindi na tayo kailangan parusahan ng Diyos upang ating maranasan yung lupit ng mali nating ginawa. Si Herodes ay nababagabag sa kanyang kalooban. At wari ko, sa buo niyang panahon na siya'y nabubuhay, hindi na siya natahimik, sapagkat hindi siya nanindigan sa katotohanan. Sa kabilang banda, mga minamahal kong kapatid, kung ang isang kasalanan ay patuloy na magpaparusa sa mga gumagawa nito, o patuloy na
magbibigay ng maraming alalahanin o hindi magpapatahimik sa isang taong gumagawa nito, ang katotohanan naman sa kabilang banda ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. Yung kapayapaan na kahit na maraming taong umuusig sa atin, kahit na maraming hindi naniniwala, kahit na marami yung pilit na binabaliktad yung katotohanan, payapa tayo sapagkat alam natin na yung katotohanan yung ating pinaninindigan. Ganyan po sa ating pananampalataya, mga minamahal kong kapatid. Yan po yung hamon sa atin. Bilang mga anak ng Diyos, sinusundan natin ang ating Panginoong Yesus. Ang ating Panginoon, tulad ng mga maraming banal at santo ng ating simbahan, ay unang-unang nanindigan sa katotohanan. At ito pong katotohanan ang pinanindigan ng ating Panginoon ay nagdala sa atin sa kaligtasan. Iniligtas tayo ng katotohanan ito. Kung ang ating Panginoon ay nagpadala sa mga sinasabi at pinagbigyan na lamang niya yung mga Pariseo at Skriba sa Saduceo upang sila ay ipatronize na lang, pagbigyan na lang upang mapanatili yung pananampalataya at pagkakaisa, hindi po sana tayo nandito ngayon. Hanggang ngayon po siguro nag-aantay pa rin tayo. Bakit? Sapagkat hindi ito yung katotohanang nais ibigay sa atin ng Diyos. Hindi ito yung katotohanang magpapalaya sa atin. Narinig po natin sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, yung utos ng Diyos. Natatakot si Jeremias pumunta doon sa lugar kung saan siya inutusan ng Panginoong magpahayag ng katotohanan. At natural po sa atin na matakot. Yung pagiging matapang po o yung pagiging courageous o yung courage ay hindi naman po absence ng takot. Hindi naman po ito isang pagkakataon na kapag ikay matapang, wala ka ng takot. Actually, ito po yung fuel. Natatakot ka, pero pinili mong maging matapang kasi alam mong ito yung mas makakabuti at ito yung mas makakatulong sa'yo. Yung mga matatapang, hindi naman talaga sila hindi natatakot. Natatakot sila, pero nilalakasan nila yung kanilang loob. They become courageous for them to overcome something. Tingnan niyo po yung nangyari sa ating unang pagbasa. Si Jeremias, ayaw niyang pumunta dahil natatakot siya. Pero pinalakas yung loob niya ng Diyos. At sa buhay pananampalataya natin, mga minamahal kong kapatid, ganun din. Kapag tayo ay lumalapit sa Diyos at nananalangin upang ang isang kasalanan o kaya yung isang sitwasyon natin na hindi maganda ay gusto nating malagpasan, yung grasya ng katapangan ay yung ating hinihingi. Upang hindi para sabihing matapang ka lang. Kung hindi, anuman yung mga bagay na iyong susuunguin, patungkol sa pananampalataya, patungkol sa paglaban sa kasalanan, at pagtalikod sa mga bagay na masama, ay iyong kakayanin. Bakit? Sapagkat alam mo yung iyong pinanggagalingan. At alam mo na yung iyong lakas ay hindi mula sa iyong lakas, ito'y mula sa Diyos. Yung kalakasan ng loob mo na hiningi sa Diyos, ang siyang tutulong sa iyo upang lahat ng mga bagay na hindi mo kaya, kakayanin mo. Wari ko po, ito yung motibasyon ni San Juan Bautista. Ito yung kanyang nasa isip. Hindi ako kailangan matakot. Itong si Herodes, itong taong pinapangaralan ko, napukaw ko na yung puso. Hindi ko na kailangan matakot, maniwala man siya, manalig man siya o hindi. Bakit? Sapagkat naipahayag ko ang katotohanan at ako'y nanatiling tapat hanggang sa huli. Mga minamahal kong kapatid, dun po natin malalaman, kapag tayo sa gitna ng maraming gulo o sa gitna ng maraming mga taong nag-uusig sa atin habang pinapahayag natin ang katotohanan, tayo'y panatag, tayo po ay nasa tamang landas. Sa kabilang banda, kapag naman tayo, gaano man kabuti yung ating sitwasyon, pero tayo'y nababagabag o hindi makatulog,
o nakokonsensya o iniisip ang isang mali nating ginawa, ibig sabihin po, hindi natin sinunod ang kalooban ng Diyos. Nawa po ito'y magsilbing gabay sa atin upang tayo ay maging mabuting tagasunod ng ating Panginoon. Tayo po'y makinig sa ating kalooban. Tayo po'y makinig sa ating Panginoon sa pamagitan ng pananahimik at pananalangin upang masunod po natin ang kanyang kalooban. Amen.